Hello. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayon pong umaga. No? Mula po Genesis hanggang Revelation, pinakilala po kung sino po ang Diyos. Ngayon pong umaga, sino po ang Diyos natin? Wala ko. Isa lang yung sumagot. Anyways. Ayan po, pinapakita po ng Bible kung sino po ang Diyos. At mas maganda po sana kung ito po ay may kita din po sana sa atin. Amen po ba doon? Ipakita po natin at lalo din po nating ipadama. No? Hindi lamang po sa katabi natin, hindi lamang po sa mga kakilala po natin, lahat, lalong-lalo na po sa mga hindi pa nakakaabot ng salita ng Diyos, kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Ano? Yun po yung magiging panghahawakan po natin. Ngayon pong umaga, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po muna po ay manalangin. Panginoon Ama, salamat po o Diyos dahil ginagamit mo po kami sa ikalalago, Panginoon, ng iyong iglesia. Salamat din po, Panginoon, sapagkat patuloy po namin nararamdaman ang iyong pong pag-ibig. Nawa, O Diyos, ang iyong pong pagsama, ang iyong pong paglukob sa amin, Panginoon, yung Espiritu, ang amin pong maranasan po ngayon. At kung ano man po, O Diyos, ang iyong pong nais sabihin, Panginoon, at nais mo po naming matutunan, ang amin pong matanggap po ngayon pong umaga. Sa iyo po namin ipinagkakatiwalang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil ngayon po ulit ako po ay nakatayo po sa inyong harapan upang i-share po ang mga bagay na matututunan po natin sa buhay ng ating pong Panginoong Jesus. At ito pong ating pong tatalakayin ay pinamagatang The Humility of Jesus. So makibukas po kayo sa akin sa Filipos chapter 2 verse 5 to 8. Yan. The humility of Jesus. Kung inyo pong nakita, ay magsabi po ng Amen ang nakakita na. Hihintayin ko po kayo. Ayan. Hindi po tayo parehas ng Bible, so hindi ko po sasabihin yung page, no? So, yan. Ini-encourage ko po ang bawat isa na buklatin po natin ang ating pong Bible. Kung hindi po natin alam kung paano humanap, yung mga katabi po natin, alam po nila, magpatulong po tayo. No? Amen. Nakita na po ba? Wala pa pong sumasagot, so I'll be waiting for you po. Amen. Amen. Ang sabi po dito, sa Filipos chapter 2, verse 5 to 8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, okay, hanggang 8 lang pala. So, sorry, nadala lang ng ano. Maganda po kasi yung verse na pag-uusapan po natin. It's all about humbleness. Yan. Ang pagiging humble. Yan. May mga instances po sa buhay po natin, hindi ka nga, no, na kapag nakakaranas po tayo ng medyo kaluwagan, ano? Sino na po dito yung dati ay ulam ay adobo? Alam niyo po ba yung adobo? Toyo at mantika. Na, yes. Naranasan ko din po yan. Toyo, mantika, kape, asin, yan. Yan. Tubig, yan. Yung mga new people, hindi pa nila nararanasan yan. Pero yung mga old people siguro, no, tayong mga old people, naranasan na po natin yan. No? Inaamin ko po, old people na po ako. No? Hindi ko pa po maramdam na medyo matanda na tayo, pero sad to say,
Wala na po tayo sa kalendaryo, no? 34 years old na po. So, una po nating dapat malaman, ano po ba ang humility o humbleness? At sabi po ng makabundong meaning, ito daw po ay pag-disregard ng sarili. Ano ba yung disregard? Sorry, medyo hindi ko po alam sa Tagalog eh, no? Ano ba to? Hindi po natin iniisip yung ating pong sarili, no? Itinuturing po natin na hindi po tayo marunong kaysa sa iba. Ayun, less priority. Ika nga po ng iba, yung pagiging low-key, no? Low profile, yan. Humbleness, it seems to be surrendering before others. Yan. At ito po definitely ay kabaliktaran ng pride, no? Kapag ma-pride po tayo, syempre hindi po tayo humble. But ito pong pag-aaralan po natin, ano po ba yung apat na makukuha po natin from Jesus being humble himself dito po sa binasa po natin, ano? Bigyan ko po kayo ng konting background. Ano po ba tong Filipos na to? Bakit ba to sinulat? At sino ba ang sumulat nito? Okay? At matatagpuan po natin yan sa Acts chapter 16, verse 16 to 40. Okay? Sino na po sa inyo yung nakakatanda ng bigla pong nag-pray na wasak ang kulungan? Sino po ang nakakatanda ng kwentong ito? Amen. So ito po ay bago po ikulong si Apostol Pablo, meron po siyang ginawa. At ano po kaya yung ginawa niya? Bakit siya nakulong at bakit nasulat itong Filipos, no? Ang sabi po doon, bigyan ko na lang po kayo ng konting background. Nabilanggo po si Pablo dahil meron po siyang nakitang babae na naghuhula. Ito po ay sinasaniban o inaalihan. Pag sinabi po kasing inaalihan, hindi, depende po kasi yan eh. Medyo merong horror type, medyo low-key type. Okay? Pero effective yung effects. Effective yung effect, no? Redundant, sorry. Yung pagsama ng masamang espiritu ay nakikita. So ito pong batang ito, na babae, ay may amo. At ang amo niya po ay pinagkakakitaan yung kanya pong panghuhula. So habang si Pablo at Silas ay dumaraan, papunta po sila ng Troas. At Derbe o Troas yung pupuntahan po nila. Sumisigaw itong bata. Alam po nitong dalawang to kung paano kayo maliligtas. So, hindi pinapansin sa unang araw. Alam po nito, sundin nyo siya. Ganon. So, syempre, demonyo o masamang spirito, alam yung ginagawa nila. Diba? Tayo kaya, alam kaya natin yung ginagawa natin? Alright. So, going back, araw-araw, ito po ay ginagawa ng babae. Alam po niya kung paano kayo maliligtas. Sundin nyo siya. Biruin nyo, masamang spirito, nag-share ng word of God, no? Kasi, Apostol Pablo, syempre, takot sila doon, no? Sa sobrang kulit nitong babae, nainis ngayon si Pablo. Lumayas ka, pinalayas yung demonyo. Hindi na ngayon remember, pinagkakakitaan po ng amo yung panguhula nitong babae. So aside for doon sa pangungulit, nanguhula siya. At kumikita din yung amo. Ngayon, nung pinalayas yung masamang espiritu, nagalit itong amo at ipinakulong si Pablo at Silas. Therefore, ayan na po ang Filipos. Sumulat na po siya ngayon. Alright. Ngayon po, so ito pong time na ito po yung time na nagmi-minister po si Pablo. At itinuro po ni Apostol Pablo na ang humbleness po ay isa sa napakagandang bagay na pwede po nating makuha sa Panginoong Hesus. Amen po ba doon? Bakit po kaya, ito po yung magiging tanong, bakit
importanteng maging humble. Bakit? Pwede namang, may chicken ako dito sa bahay, pwede ko namang sabihin sa iba. O meron akong lechon baboy dito, kakakatay lang, kakaihaw lang kahapon. Bakit kailangan po nating maging humble? Or, may alam ako sa'yo. Hindi yan mali yan Bakit kailangan po nating maging humble? At ito po yung isang bagay, ang una po nating pwedeng pag-usapan sa buhay po ng Panginoong Hesus. At ito po yung ginawa ng Diyos. Ang una po nating pag-usapan ay ano po yung willing na i-give up ng Panginoon. What Christ was willing to give up. Mababasa po natin ito sa verse 6. Yan po. Medyo mahangin Paki-ano nga yan? Pakisaway. Yan. Ang sabi po sa verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Napakaganda po, no? Isipin po ninyo, tayo bilang creation, yung creator naging creation. No? Naging kapantay ng creation. Di ba po? Napakaganda pong isipin na nandito ka na Dahil sobrang mahal po tayo ng Panginoon, ayaw po ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Katulad po ng sinabi sa John 3:16, ayaw po ng Diyos na mapahamak po tayo. Ibinigay niya po yung kanyang bugtong na anak. At isinuko po ng Diyos, ng Panginoong Hesus, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi kayang magkaroon ng kasalanan. Kaya kusang loob niya pong ibinigay ang kanyang sarili para po tayo ay maligtas. Ito po yung isa sa magandang bagay ng pagiging humble ng Panginoon. Ano po yung kaya po nating ibigay para maging humble? Ano po? Ang sabi po sa Habakkuk chapter 1 verse 13, ito po malalaman po natin, ito po ay minor prophet. Tingnan ko kung sino makakahanap una. Habakkuk 1:13. Medyo nahirapan din ako nung una dito kasi minor prophet Hindi naman to masyadong magsabi po ng amen. Yun, no? Amen. Ang sabi po sa 1:13 ng Habakkuk, ngunit paano ninyo natitiis ang mga taksil at masamang taong ito? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Imagine po na napakaganda po ng verse na yon. Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. Bakit kayo kumikibo gayong pinupuksa nila ang mga higit na mabuti kaysa sa kanila? So ito pong focus natin is yung paningin ng Panginoon ay napakabuti to the point na hindi niya dapat tingnan yung masasama. Sobrang, yun yung status ng Lord. Yun yung kanyang willing ibigay para sa atin. Yung state of being God, hindi niya po pinagpilitan na maging kapantay ang Panginoon bagkus siya po ay namuhay na kapiling po natin, kapiling yung mga masasamang tao, kapiling yung mga gumagawa ng hindi maganda, upang maranasan din niya na ito yung kailangan kong iligtas. Ito yung mga mahal ko sa buhay na gusto kong wag mapahamak. Alright? So, makikita po natin dito na ang pagsuko ng Panginoong Hesus at ang kanya pong kayang ibigay na bagay ay yung kanya pong status. Tayo kaya, kapag po kaya meron pong nagsasabi po sa atin ng mga bagay na parang salungat sa atin, no? Ano po kaya magiging reaction po natin? Next po, ang sabi po sa Matthew chapter 16 verse 24. So yan, medyo familiar to na libro.
Matthew chapter 16 verse 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin, kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Napakaganda po ng verse na ito, no? Sino po sa atin ang gusto pong sumunod sa Panginoon? Amen. When we think of following the Lord, we have to deny ourselves. Hindi naman yung pabayaan na natin yung sarili natin. When we say deny ourselves, be humble, submit natin yung sarili natin sa Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, no? Trust in the Lord. When we say trust in the Lord, ibigay po natin yung ating pong pagtitiwala sa Panginoon at paniniwala. 'Di ba? Isang example po na binigay po ng ating pastor ay yung lisensya, yung pagdadrive. Alam po natin na may kotse at may lisensya, no? Pero kung sasakyan natin yung kotse at tayo ay sasama sa ating pastor sa biyahe, that's the faith. That's the trust that we have to put on the Lord. Di ba po? Iba po kasi yung may paniniwala lang eh. Kapag po tayo nagtiwala, all the way, kahit medyo mahirap yung nararanasan natin, tiwala lang, di ba? Kaya po, ang sabi po ng Panginoon, kung nais po ng bawat isa na sumunod sa Diyos, limutin ang sarili, pasanin ang krus araw-araw at sumunod sa akin. Kaya po, ito po yung isang bagay na makikita po natin sa ginawa po ng Panginoon na pagiging humble. Hindi niya po tinuring na Diyos. Iba nga, sabi nga doon, nung gabing siya po ay dinakip, pwede namang magpabagsak si Lord ng kahit one angel lang eh. Di ba? Ang equivalent ng one angel, ilang batalyon, di ba? Kahit isang anghel lang. Puksain niya yung mga nanguhuli sa kanya, di ba? Hindi niya ginawa. Bakit? Kasi po, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Alang-alang sa pagkakaligtas po sa atin, sa kapahamakan, kahit maghirap siya, kahit po siya ay hagupitin ng maraming beses at maranasan po niya yung mga bagay na hindi makatao para sa ikaliligtas po natin. That's the humbleness that pwede po natin gayahin ng Panginoon. Di ba po? Napakaganda pong isipin na, ay, mayroon palang benefit, no, sa pagiging humble. Di ba? Kung isang ganun lang ng Panginoon, wala na tayo. Ang sabi po sa John chapter 15, di ba po? Na we cannot do anything if we are apart from the Lord. Kaya nga po, kapag po tayo ay susunod sa Panginoon, isang bagay po ang pwede po natin gawin. Ano po yung pwede po nating i-give up? Tulad din po ni Abraham, nung kanya pong inihandog si Isaac. Di ba gusto niya rin po magkaanak? Pero ano po yung nangyari? Binigay niya po yung kaisa-isa niyang anak, sabi, wag saktan, nakita yung na kanyang pagsunod, pinagpala po siya. Yan po yung mangyayari po sa atin. Sometimes po, yung tinuturo po ng mundo ay self-esteem. Yan. Sino po dito yung medyo nahihiyang pumasok sa mga yung hindi mo napapasok kapag hindi pinapapasok, nahihiyang magsabi kapag in short, mahiyain. Yan po yung minsan yung takot magsalita sa unahan. Yan po ay self-esteem.
At ang mundo po ay nagtuturo ng kung paano i-improve yung sarili. Oh, ito yung gawin mo. Mag-practice ka, pumarap ka sa salamin, magsalita ka, maging ano ka, para kang aning. Yan. Kausapin mo yung sarili mo. Yan. Kada umaga, pagigising mo, pag humarap ka sa salamin, ang pogi mo talaga. Yan. Pampa-improve ng self-esteem yan eh, no? But the word of the Lord is different. Kahit po low self-esteem tayo, if we are aiming for Christ's esteem, tataas po tayo. Di ba po sabi, kung sino ang gustong sumunod sa Panginoon, limutin ang sarili. Maging Christ's esteem po yung ating pong, tawag dito, yung kaisipan. Kasi po, kapag sinabi din po dito sa salita ng Panginoon, ang sino mang nagpapakababa ay itataas. Yan. Hindi naman pwedeng ibaba na agad kasi nasa baba na eh. So walang magagawa ang Panginoon kundi itaas po tayo, di ba? At yan po ang isa sa mga benefit. Kaya po, ang sinasabi po ng Philippians chapter 4 verse 13 na maging ugali po natin, maging kaisipan po natin yung ibinigay na example ng Panginoon. Ang sabi po dito sa verse 13 ng Philippians 4, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ito po yung ngayon na yung sinasabi ng all things. Ano ba yung English nito? I can do all things through Christ who strengthens me. Yan. Iba po yung tinuturo ng mundo na, oh yan, lagi mong kausapin yung sarili mo o lagi mong hanapin yung makapagpapasay sa'yo. In short, you only live once. Yan. Hanapin mo yung makapagpapasaya sa'yo. But ito po yung sinasabi ng Panginoon, kahit po nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok, kahit nakakaranas po tayo ng iba't ibang mga bagyo, yun nga, yung sinasabi ni Kuya Kiko last time, yung bagyo proof, no? Kahit nakakaranas po tayo ng ganun, if we lean our focus to the Lord, our trust to the Lord, we can do all things through Christ. Di ba po? Kaya po meron pong Christ esteem. Baguhin na po natin, no? From self-esteem to Christ esteem. Kasi yun naman po talaga yung goal natin, is to become Christ-like. Okay po? Nakukuha naman po? Amen. Number two naman po tayo. Ang sabi dito, una po, what Christ was willing to give up. Number 2 naman po, ano po yung gusto o yung nais ng Panginoong Jesus na maging? Sabi po sa Philippians 2:7, yan, sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at siya'y naging tao. Yan. At nang siya'y maging tao, so verse 8 tuloy po natin doon, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Yan, amen. So ang gusto po ng Panginoon, yung isa po nating makikita when Jesus humbled Himself is to become servant. Katulad po lang sinabi ko po sa inyo kanina, kung gusto natin na maging masunurin o kung gusto nating sundin ng Panginoon, we must become servant of all. Kasi po, ang Diyos po ay nagpakita ng example. Sa John chapter 13 verse 4 to 5, 1, 13, 4 at 5. Yan. John 13 verse 4 to 5.
Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabingkis sa kanyang baywang. Imagine po, no? Si Jesus, Master of all, Lord of all, King of kings, magiging alipin, pupunasan, huhugasan ng ating paa. Ang tradisyon po kasi na ito sa mga Israelita noon ay, yes, humbleness and hospitality. Alam naman po natin na ang lugar po ng Israel ay puro buhangin. Kapag po may bisita po sila, ang una nilang binibigay, towel at yung isang palangganang tubig para po maghugas ng paa at kamay o mukha, kamay, paa, yan yung pagkakasunod-sunod. Dito naman po sa atin, no? Tayong mga Pilipino, sobra po tayong hospitable. Tama po ba yun? Amen po ba? Sa sobrang hospitable, naalala ko po yung tita ko, no? Meron po kaming platong ginagamit araw-araw. May platong pang-okasyon, no? So, yung platong pang-araw-araw, syempre gamit, di ka sanay. At excited po ako kapag po may bisita. Bakit po? Yung mga kobyertos po namin na napakabibigat, platong napakabibigat, pati po yung juice. Nakita na po kayo nung lagay ng juice na may baso na may sabitan? Nakita na po kayo nun? Usong-uso po yun eh. Talagang excited po ako kumuha ng juice. Kasi po, ang gandang tingnan. Ganon din po, makikita po natin doon na yung bahay na yon ay humble sa mga bisita. At ito po yung gusto ng Panginoon. Yung magkaroon po tayo ng iisang kaisipan na magiging humble, no? Ituring po natin yung sarili po natin na hindi po angat sa iba. Kung tayo po ay may kailangang i-share po natin with utmost humility, humbleness. Ito po yung pinakita ng Panginoon. Makikita po natin dito na bagamat siya'y Diyos, bagamat siya'y Panginoon, bagamat siya'y guro, at makikita po natin sikat po si Jesus nun eh. Pero sa mga alagad, hindi po siya naging exempted. Kumbaga, hinugasan niya yung mga paa na nagpapakita ng humbleness, ng humility. Kapag nagkaroon po tayo ng ganito pong kaisipan, lalago at lalago passively ang church po natin. Bakit po? May mga, hindi ko naman po sinasabi, no? Hindi ko naman din po nilalahat at may nararamdaman at nararanasan po din natin, no? Na may mga ganito pong kaisipan na nagkakaroon po ng pagkakaiba. At sometimes, nagkakaroon po ng yung superiority. At sabi po dito, dun po sa binasa po natin sa verse 2, o babasahin po natin sa Filipos 2, verse 3 to 5. Ito po yung mangyayari po sa atin na kapag hindi po tayo nagkaroon ng iisang kaisipan na bilang humble sa church. No? Ang sabi po doon, verse 3 ng chapter 2 Filipos, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo na ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo Jesus. And so the verse. Makikita po natin dito na ang Diyos po ay nandun po from the moment na nagkaroon po siya ng kaisipan, na nagkaroon po siya ng isip na mag-minister for 30 years po, no? Na nabuhay po siya dito sa lupa. At pagkatapos po na umakit na po siya sa langit,
hindi po nawala sa kanya ang pagiging pong humble. At makikita po natin dito na when we are humble, it unites everyone. Sige, subukan po natin, no? Yung mga isang team, o siguro ay dalawa, kahit dalawa lang, partner. Okay, no? Parehas ng field, architect. Kapag mali yung yung design, anong sasabihin kay JB? Mag-aaway ba? Hindi. Sometimes alin? Yung pagparehas, halimbawa ng design, nagkamali ng o kaya, ito, typical to sa engineering field, no? Yung engineering and architect, madalas mag-away yan. No? Madalas mag-away yan. Bakit? Pag hindi sukat o hindi standard, magagalit si engineer. So, syempre, si engineer, susundin yung standard. Syempre, dahil standard, hindi masusunod yung design ni architect, so magagalit ngayon si architect. So, imagine po dito, dalawa lang po yan. Paano kung sobrang dami, no? Sa isang building. Kaya nga po, ini-encourage po ang lahat na let's be humble. Okay? Tinuturuan ko po din yung mga agent ko minsan na kapag nagagalit na sila, medyo pinapatulan na yung mga customer. Humble lang. Humble lang tayo. Sabi po dito, if we want to fellowship well with other people, kapag gusto po natin makisama sa iba, ay, syempre, ibaba muna natin yung sarili natin. Hindi naman po pwedeng kakakilala mo lang, mali yan. Mali ka. Hindi, di ba? If we want to be fellowship or if we want to fellowship others, kailangan muna natin silang pakisamahan. Ipakilala natin na hindi tayo magaling. Yes, magaling tayo in our way, pero we should be humble na, ganito, there is always a suggestion. Ang sabi po sa Mark chapter 9 verse 35, Marcos 9:35, Marcos 9:35. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 sa kanila, at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ito po ay sinabi po sa mga alagad, no? Na si Jesus nagpakita na ng example ng pagiging humble. Kaya po, kapag po gusto po nating maging una, and that's sometimes our goal, we have to become servant of all muna. Bakit? Kasi ang leader po, hindi po yan magiging leader kung hindi po muna magsisimula sa umpisa. Alright? Bakit po kaya, no? Hindi po kasi, ang leader po kasi dapat naiintindihan kung ano po ang nararanasan ng kanya pong nasasakupan. Kung hindi po naranasan ito ng leader, medyo mahirap. No? That sometimes applies sa trabaho. Kaya nga po, di ba, may mga leader na nagsimula simula muna. Minsan, sometimes sa agent, or sometimes kung gusto natin maging president ng mga maintenance, syempre, simula muna tayo sa janitor, so, team lead, naging supervisor, yan. And then, importante po kasi na maintindihan po natin ang bawat isa. Remember po, ang goal ng humility is not to disregard ourselves, na pababayaan po natin ang sarili po natin. It's denying ourselves to the fact na may mas higit sa atin at nagiging unified ang bawat isa when we are
humble. Okay po? Next po natin pag-usapan, pangatlo. Nung si Jesus po ay naging tao, meron po siyang goal. Ano po ba yung willing niyang gawin? Definitely, yung God's will. Ang sabi po sa John chapter 6 verse 38, John 6:38. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Napakaganda po no, ng kanya pong example. No? Sometimes kapag po tayo ay inuutusan, itong best example po nito, no, si Jonas. Nung inutusan po si Jonas na pumunta sa Nineveh, saan po siya nagpunta? Sa Tarsis, no? Kasi ayaw niya eh. Ayaw niyang maligtas yung mga tao. Bakit sila maliligtas? Eh, gumagawa nga sila ng masama eh. Diba? Bakit ganun? Pero, si Jesus po ay nagbigay ng napakagandang example na hindi niya po itinuring na may iba siyang gagawin. Ang sinasabi niya lagi ay ang kalooban ng Ama. His God's will. Para tayo bilang tagasunod ni Kristo, gawin naman natin kung ano yung will ni Jesus. Yung will ng Lord. Kasi yun yung example. Kasi yun yung gusto nating marating. Remember, we always go back to the start. Kung gusto po natin na tayo po ay sumunod sa Panginoon, we have to humble ourselves and maging servant ng lahat. Sa chapter 4, verse 34 naman po ng John, ang sabi dito, yan. Ito na po yung kanya pong sinabi ng Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Sino na po dito yung nakaranas po ng isa pong gawain na hindi po natatapos? Ano po yung pakiramdam kapag ang gawain ay hindi tapos? Medyo malungkot, no? Nakakapagod. Pero pag natapos po natin ang gawain, no? Fulfilling. Na? Masaya tayo. And yun po yung nais ng Diyos. Yung matapos yung gawain, kasi alam niya po na magiging masaya po. Magiging kagalakan niya po at lubos sa magiging kagalakan niya doon sa pinapagawa ng Panginoon sa Kanya. Kaya nga po, maging kaisipan po natin ang example ni Jesus. Ang sabi po sa Lucas chapter 22 verse 42, 22:42. Yan. Sinabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Imagine, no? Kahit nahihirapan na si Lord, kahit alam niya na malalatayan siya ng sobrang dami sa katawan, puputungan siya ng koronang tinik, siya ay magbubuhat ng napakabigat na krus papunta sa bundok ng mga patay. At siya po'y ipapako. Siya ipapainumin ng suka. Tutusukin ang kanyang tagiliran. Kahit alam niya po yun, but still, sabi ng Diyos, ang iyo pong kalooban ang siyang mangyari at hindi ang kalooban ko. Kahit po, mga kapatid, tayo ay nakakaranas ng kahirapan sa buhay.
ito po ay part ng ating pong pagsunod sa Panginoon. Part po ito ng ating pong pagkilala sa Diyos. Na sometimes, Lord, medyo mahirap eh. Medyo masakit, no? At sometimes hindi natin maiiwasang magtanong ng nagtatransform tayo ng paniki, no? Alam niyo po ba yung nagtatransform ng paniki? Ba't ako? Bakit ako? Ba't ako? Pag nagtuturuan na magpe-pray, yan. Ganon. Ba't ako? Yung paniki, no? Pero, even though, sabi po dito sa salita ng Panginoon, no? Doon sa example na pinakita ng Diyos, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Now, whenever we face difficulties in life, ito po yung magiging stepping stone po natin to level up our faith. Imagine po, no, kapag ako nga po ay nakakaranas sometimes ng mga pagsubok o yung kahirapan, iniisip ko po yung nangyari kay Job. Imagine po yung nangyari kay Job, no, nawalan siya ng anak, ari-arian, nawalan yung asawa, mga kay friends, wala yung amigos-amigas niya, nagkaroon pa siya ng sakit sa balat, na kinakamot ng binasag na paso. Imagine po ninyo, nagkasakit na po kayo sa balat niyo, tapos sobrang katik, kinakamot niyo po yung gilid. No? Ang sakit na, pag kinamot niyo, sugat ulit. Imagine po, no, kung si Job, nakayanan niya, tayo pa kaya? So, ito po yung isa sa magandang bagay na pwede po nating matutunan sa Panginoon. Yung ibigay natin sa Panginoon na, Lord, ano po yung gusto mong matutunan ko dito sa sitwasyon na ito? Instead of us asking, bakit ako? Yung mag-transform tayo into paniki. Mamaya maging, tayo dito, Batman tayo dito. Next po natin. So, what Christ was willing to do, pang-apat. Ano ba sabi kanina? 4, no? Sorry, 5 pala. Joke lang. Sige po, pang-4. Whom Christ was willing to love. Ito po yung ating huling pag-uusapan. Sino naman po ngayon yung kaya pong mahalin ng Panginoon? Ang sabi po sa John chapter 15, verse 9, 15:9. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Amen. Tayo po na sumusunod sa Panginoon, tayo po na nag-expect o tayo po na naghahangad na sumunod sa Diyos, mahal po tayo ng Panginoon. Hindi lamang po yung mga alagad na nakasama ng Diyos. Up until now, kung tayo po ay gustong sumunod sa Panginoon, mamahalin po tayo ng Panginoon. At kaya niya pong ibigay kahit ano ayon sa kanyang pasya, yung mga kailangan po natin. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga po siya napunta dito eh. Kaya nga po siya nagkatawang tao. Kaya nga po tinanggihan niya yung hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos para po sa atin. 'Di ba? Imagine creation or creator naging kapantay ng creation. 'Di ba? Sino po sa atin ang kayang gumawa nun? Oh. Halimbawa, tayo ay gumawa ng upuan. Tayo na gumawa ng upuan, kaya ba natin na maging upuan sa sarili natin? Siyempre, medyo di ba? Ang Diyos po ay iba. Dahil sa sobrang pagmamahal po sa atin ng Panginoon, ibinigay niya po ang kanya pong sarili para po sa atin. Amen po ba dan? Sa John chapter 13 verse 1, ito po ang sinasabi ng Panginoon.
Bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Amen. Hanggang sa wakas, no? Kaya nga po, again, hindi po natin dapat isipin na hindi po natin kasama ang Diyos. In every step of the way. Sometimes, malayo lang ang Panginoon, feeling lang natin, hindi natin nararamdaman ng Diyos, but still, nandyan po ang Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos hanggang sa wakas. Tayo po mga nananalig sa Panginoon, ang sabi po ng 1 John chapter 4, verse 9 to 10. 1 John chapter 4, verse 9 to 10. 1 John. At dito po ako magtatapos. 1 John chapter 4, verse 9 to 10. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig ng Diyos at tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Napakaganda po. Lagi po nating isipin, no? Hindi dahil mahal natin ang Panginoon. Dahil mahal po tayo ng Diyos. Yun po yung lagi po nating tatandaan. Sometimes, medyo makakaranas po tayo ng lubak, ng medyo malalim na uka sa daan habang tayo po'y sumusunod sa Panginoon. But do not worry, kasama po natin ng Diyos along the way. Maybe, siguro, ito yung madalas kong napapanood din sa YouTube, no? Yung mga muntikang aksidente. Naranasan nyo na po ba yon? Dito po ako magtatapos. Yung nakakita ka ng piso, pinulot mo yung piso, tapos biglang may dumaan. Eh kung hindi mo nakita yung piso, o hindi mo nakita yung 20 pesos, hindi sana, angel na tayo. Angel daw, you know? Eh di sana, ano na tayo? Kwento na lang. Ayun. Tumawid. Isang lalaki, tumawid. Yun. Sometimes, may mga simple things na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin na hindi natin man sometimes na ipagpapasalamat. At ito po yung lagi po nating tandaan. Whenever we face something not good in our life, always think na ito po'y part ng ating pong pagsunod sa Diyos. Kaya nga po, lagi pong sinasabi ng Panginoon, love one another. Yan. Ano po ba yung second commandment ng Panginoon? Di ba po, nahati na sa dalawa? The first commandment and the second commandment. Ano po yung second commandment, kung natatandaan po natin? Yes. Di ba? Kung mahal nga po natin sarili natin, di ba? May ano pa tayo, skincare, niacinamide. Mrs. ko po, lagi po nilalagyan ng ganun. Kaya, salamat, Mrs. Yan po, no? Pag nauuhaw tayo, no? And ito po yung isang iiwan ko po sa inyo, no? Ang humbleness po ay napaka-powerful na tool na nakapagpapaamo sa mga galit na puso. Yan. Bakit? When we humble ourselves to them, or to other people that hindi nakakagawa ng hindi maganda sa atin, they sometimes realize kung tama pa yung ginagawa nila. And ini-impart po natin sa kanila yung love ng Panginoon. At the same time, sinusunod po natin ang Christ esteem. Sabihin nga po natin, Christ esteem. Yan. Tandaan po natin, that's gonna be our word for today. Christ esteem. Kaya po, sana po ang Panginoon ay nag-iwan ng
magandang mensahe sa buhay po natin sa pamamagitan ng kanya pong humbleness. At makikita po natin ang dami, hindi lamang po 4, napakarami pong bagay na makukuha po natin through Jesus' humbleness. And magagamit po natin yon sa araw-araw in our lives na kung tayo man ay pwede natin gamitin sa trabaho, sa school. Sometimes yung mga high school pa ako at saka nung college, medyo low-key ako nun. At ang lagi kong sinasamahan yung mga mayayaman. Sige, ako nagagawa niyan. Ako nagagawa. Siyempre, baon ko, hindi naman kalakihan. Diba? But, when we apply the humbleness, it gathers us, magiging magiging malago ang church natin. Not only by quantity, by quality as well. So sige po, tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat ng marami dahil hindi ka po nagkukulang sa lahat ng bagay. Tinuturuan mo kami upang lalo pang mas maging malalim ang pagkilala po namin sa iyo, sa iyong anak na si Jesus, Panginoon. Tulad, Panginoon, ng tinuro mo sa amin na humbleness of Jesus, the humility of Jesus, Panginoon, na hindi po namin dapat laging isipin ang sarili po namin, but we always want to have this mind, Panginoon, na maging Christ-like at magkaroon po kami hindi ng self-esteem, but Christ-esteem, Panginoon, because ito po yung nakapagpapalakas po sa amin. Tulad po ng sinabi mo po, Panginoon, sa iyong salita, we can do all things through Christ who strengthens us, Panginoon. Kaya maraming salamat sa pag-ibig na binigay mo po sa amin at ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pagsambat, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po and God bless po. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed!